Isang magandang araw po sa ating lahat. Lahat ng paaralan sa mundo ay nagse-celebrate ng Nutrition Month. Subalit sa kasamaang palad, noong nakaraang linggo, bawat isa sa atin ay nakaranas ng pagsalanta ng bagyong Dante at bagyong Emong. Kaya naman, mula sa inisyatiba ng ating PTA, SC, Faculty Association at School Admin, ang ating pong paaralan ng Wellspring of Grace School ay nagdesisyon na ang pagse-celebrate o pagdiriwang ng ating Nutrition Month ay gawing isang operation or relief operation upang sama-sama nating abutin ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Sa aking pong likuran, makikita po natin ang ating mga SC students at ang ating PTA members na naghahanda para sa isang relief operation na gagawin po natin ngayong araw. Dito naman po, kabilang sa ating ipapamahagi ay ang mga masusustansyang pagkain na kung saan ay makikinabang po ang ating mga kababayan. Sundan niyo po kami sa mga susunod pa nating gagawin sa relief operation ngayong araw. May kapit po yan. Mula dito sa paaralan, tayo ngayon ay dadako sa evacuation center upang kumustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Handa na ang ating grupo sa pagpunta sa evacuation center at we are so excited na makamusta at maipaabot sa kanila ang ating munting tulong. Sa oras na ito ay papunta na po ang ating grupo sa evacuation center at taus-puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga naging kabahagi ng kapit-bisig relief operation ng ating paaralan. Let me share to you a little story kung paano po ito nabuo. So, ang ating pong paaralan ay nagdiriwang ng kanyang Nutrition Month ngayong July, and isa po sa nakita ng ating mga PTA, SC, Student Council, Faculty Association at ng School Admin ay maipaabot hindi lang po pagsa-celebrate sa loob ng paaralan, kundi maipaabot ang ating pagtulong sa ating mga kababayan na kung saan sila mismo ay naapektuhan ng bagyong Dante at Emong. Kaya naman po taos-puso kami nagpapasalamat sa ating mga magulang at sa mga estudyante na nagpaabot ng kanilang donasyon. Ito man ay cash or in kind. Maraming salamat po sa inyong mga tulong. Hindi po magiging posible ang gawaing ito kung hindi po kayo nakiisa sa aming adhikain. Maraming salamat po. Kailangan ko po policy ng anak ko. So, konting katanungan lang po patungkol po sa ating mga evacuation. Kumusta po ba sila? Kaya ano po bang nangyari po? Bali, ang original talaga namin evacuation dito, bali 14 families, 63 individuals. Bali, nung nawala na yung baha, bumalik yung 7 families sa kanilang mga bahay. At yung 7 pamilya na naiwan dito ay yung sa mga landslide naman. Yung naiwan po, yung landslide po, saan po nangyari?
sa may ilang-ilang extension. Oh, I see. Mapanad po at kayo rin nakaresponde po agad po ang ating barangay. So, meron po ba kayong, sa ngayon po, ilang araw na po sila? Bali, nagdumigas sila July 13, pinanigas namin ng July 13. Simula nung umano na yung konting lupa, So, pinanigas parang namin. 2 weeks na. so far. Paano po sir yung supply nila? Marami na pong NGOs na tumutulong, pati ang LGU Opo, please. at barangay na ang konting tulong sa amin. Thank you so much sir sa content. Pa-unlock po sa amin para sa interview. Salamat po. Hindi lang po hangat ng ating paaralan na makapag-abot ng mumunting regalo sa ating mga evacuee, kundi maturuan din po at maibahagi ang kaalaman sa ating mga bata. Kasama po natin ngayon sa ating Melody. Isa po sila sa pamilya na kung saan nakaranas po ng pag-landslide sa may Gulang. Kumusta po ba yung karanasan po dun sa nangyari po sa Mahirap din po na trauma din po kasi nakita ko rin po yung mismong pagbuo ng lupa. Kaya natatakot po pagka pumasyal po, sumilip, nangangatog po yung Ako po may trauma po talaga. grabe po yung tapos sigaw po ko ng sigaw hanggang sa nawalan po ako ng boses. Kasi po yung kapatid ko rin po, buntis din po siya. Kaya natakot din po. Tapos kung sino-sino na po tinatawag ko mga kapitbahay na lumabas. Para po so, isa po si Ate Mary Grace nakasaksi ng pagbuho ng lupa. Kaya nung nangyari yun, talagang siya po yung nakatawag ng atensyon sa ating mga, sa iba niyo po pong kapitbahay. Ano po? Hindi ko rin po alam yung isa kong kapitbahay. Kung bakit ko po nung time na yun na nakausap siya, siguro na rin po ako ni God na makausap siya na ganito ganyan, kinausap ko po siya kasi naghintay po siya ng anak niya. Nasa basketball court po kasi nanonood. Timing po yung pagkakakwento. Hindi ko rin po alam na kung bakit ko siya nakausap. Kasi pag bumibili po ako, hindi talaga ako minsan may time na hindi po ako nakipag-usap. Tapos nagulat po ako na kinausap ko siya. Tapos buti po hindi pa po siya bumaba kasi doon po talaga yung daan niya. Kung ano po na time niya na
bumabas. Kasama Baka- na po siya. Talaga pong inadya ng Panginoon na matawag niyo po yung attention doon ni ate. So ngayon po, si ate po kanina, yung ano po, napamangkin po ninyo, yung kapatid niyo bagong panganak. So praise God po, natutuwa po kami na maging kabahagi po yung Wellspring. Siya munting na ibigay po sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin. Thank you. Kumusta po ngayon? Paano niyo po ino-overcome yung nangyari sa inyo? Inaano ko na po, iba ko na lang po yung nasa isip ko para hindi ko na lang po sana maalala. Kumusta naman po sa work? Hindi naman po ako nag-work. Yung asawa ko lang po. Kaya po maayos naman po ang Na pananaw. ano na lang po sa mga bata. Na aliw-aliw na lang. Dalangin po namin yung sama-sama niyo pong pagbalik dun ay maging ligtas po lahat ng pamilya po ninyo. Merry Christmas, salamat. Nice meeting you po. Thank you, Wellspring of Praise School. Sila din naman siya.